Nagising lang siya sa hating gabi para uminom ng tubig, nang hindi sinasadyang matuklasan ang nakagigimbal na sikretong itinago ng pamilyang ito sa loob ng 10 taon. Para maitago ang sikretong ito, ako, ang iyong ama, ang mismong gumawa ng isang car accident. Para ipadala siya sa impyerno. Nang mabunyag ang katotohanan, nanghina ang kanyang mga binti sa takot at napaupo siya sa sahig. Lumalabas na ang car accident na sinapit ng kanyang ina 10 taon na ang nakalilipas ay isang planadong pagpatay ng kanyang stepfather. Ngunit hindi lubusang pinatay ng stepfather ang babae, bagkus ay iniuwi pa siya at maingat na inalagaan. Kahit pa nag-iwan ng nakakatakot na peklat sa kanyang mukha ang car accident, patuloy pa rin siyang minahal at inalagaan ng stepfather. Ngunit lingid sa kaalaman ng babae, may mas malalim na kalkulasyon sa likod ng pagmamahal na ito. Hanggang sa family gathering ilang araw na ang nakalipas, nakilala ng babae ang isang misteryosong lalaki dahil sa hiya, hindi niya namalayang tinatakpan niya ang peklat sa mukha. Lingid sa kanyang kaalaman, naroon ang lalaki para maghiganti. Lumalabas na 3 taon na ang nakalilipas, ang fiancé ng lalaki ay misteryosong namatay habang iniimbestigahan ang pagkamatay ng ina ng babae. Matapos ang maraming taong pag-iimbestiga, lahat ng ebidensya ngayon ay tumuturo sa stepfather ng babae. Pagkatapos, dumating ang babae sa handaan, ngunit hindi lang siya ininsulto ng kanyang kapatid sa harap ng publiko. Sinadya pa nitong ipakita ang kanyang peklat para pagtawanan sa gitna ng tulakan, napabagsak ang babae. Habang ang lalaki naman ay malamig na nanonood mula sa dilim. Nais niyang ipaunawa dito ang tunay na kulay ng kanyang pamilya para makipagtulungan sa paghihiganti, ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang stepfather ng babae at sinampal ang sariling anak sa harap ng lahat. Pagkatapos ay inabutan niya ng tulong ang babae at marahang itinayo. "Dad, pakilinaw nga po. Ako ang tunay mong anak." Samantalang siya, isa lang siyang pabigat na dala ni Tita Fu. "Bakit mo ako sinaktan para sa kanya?" Ito ang panganay na anak na babae ng pamilya Lee. Ang panganay na binibini ng pamilya Lee. "Ang pinakamamahal kong anak, ako si Lee Jiangxing. Walang iba. Mula ngayon, sino mang maglakas loob na saktan siya ulit, ay kaaway ng aking Lee Group." Kaaway ko, ni Lee Jiangxing ang mga sinabi ng stepfather ay labis na ikinatuwa ng babae. Muli niyang ibinaba ang kanyang depensa pagkatapos, umalis ang babae ng maaga dahil masama raw ang pakiramdam. Ngunit muli niyang nakita ang lalaking iyon sa labas ng pinto. Hindi lamang siya pinatungan ng jacket nito, maingat pa nitong ginamo ang kanyang sugat. Kasunod nito, bigla siyang niyakap. "Hindi mabuting tao ang tatay mo, mag-ingat ka." Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit galit ang lalaki sa kanyang stepfather, naramdaman niyang wala itong masamang intensyon. Gayunpaman, pagka-uwi niya, binigyan siya ng stepfather ng isang agate necklace na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ito'y ikinagulat at ikinatuwa ng babae. Ngunit agad niyang nalaman mula sa kanyang kapatid na babae ang balitang malapit ng malugi ang kanilang pamilya. "Hindi mo pa alam, no? Noong mga nakaraang araw, lumipat tayo mula sa industriya ng damit patungo sa industriya ng pagbabarko. Bumili tayo ng isang barko, puno ng kargamento, tumawid ito ng karagatang Pasipiko. Pero sa kalagitnaan, ninakaw lahat ng mga pirata sa Caribbean. No, nawala ang barko na walang kakayahan. Ang daan-daang milyong halaga ng kargamento sa barko ay nawala lahat habang nag-aalinlangan ng babae, ang tusong stepfather. Biglang nagtangkang magpakamatay para makakuha ng simpatsya, lumuluhang umarte sa isang mothermang eksena. Ang mabait na babae ay tuluyang nawala ng huling depensa sa kanyang puso. "Nag-iwan pa sa akin si mama ng 40 pera. Ilabas natin lahat ngayon. Magdagdag pa ng konti ang pamilya. Siguradong malalagpasan natin ang krisis na ito." Lumalabas na ang dahilan kung bakit napakabait sa kanya ng stepfather. Ay dahil bago pumanaw ang kanyang ina, ipinamana nito sa kanya ang lahat ng 4 na bilyong ari-arian. Ngunit kailangan niyang maging nasa hustong gulang bago ito mamana. Ayaw ng mabait na babae na makitang nahihirapan ng stepfather. Agad siyang nagpasya na pumirma sa kontrata ng paglilipat, ngunit hindi niya alam na pagkatapos niyang pumirma, agad na hinubad ng stepfather ang kanyang maskara ng maraming taon ng pagmamahal sa kanyang mga mata ay biglang naglaho. "Siguro kahit sa panaginip, hindi mo naisip na ako ang pumatay sa nanay mo. Kung nalaman lang ng nanay mo na ganito kadali kitang naloko para makuha ang mana. Pagbutihin ang iyong paningin. Marahil dahil sa awa ng langit, o sa basbas ng kaluluwa ng kanyang ina." Biglang nagising ang babae mula sa isang bangungot ng gabing iyon nang makaramdam siya ng uhaw at pumunta sa sala para uminom ng tubig.
Hindi inaasahang narinig niya mula sa study ang bulong ng demonyo. 10 taon na ang nakalilipas. Ang tunay na ina ng haliparot na iyan, si Fu Qingman. Ninakaw ang isang napakahalagang dokumento ng pamilya Li. Kapag ito'y nalantad, magdudulot ito ng pagkawasak sa ating pamilya Li. Mahal kong anak, para maitago ang sikretong ito, ako, ang iyong ama, ang mismong gumawa ng isang car accident. Para ipadala siya sa impyerno. Sayang nga lang, ang dokumentong nalik ay nawala ng walang bakas. Hindi ko alam kung bakit. Ang dokumentong iyon ay napunta sa kamay ng reporter na si Luyon. Mabuti na lang at naunahan ko siya. Inanyayahan ko siya sa tabi ng ilog. Tinulak siya sa ilog, sinira ang ebidensya at itinago ang bangkay. Tandaan mo, ikaw ang pinakamamahal na anak ni tatay. Tama ang sinabi mo. Sa loob ng 10 taon, pinakain ko siya ng maayos at inalagaan. Hindi ba't para lang makuha ang mana ng kanyang ina, ni Fu Qingman? Noong niloko ko si Fu Qingman para pakasalan ako, naging mapagmatsyag ang haliparot na ito. Gumawa siya ng testamento ng maaga. Itinatag ang isang espesyal na trust fund. Nakasaad na kapag sisiyaw ay 20 taong gulang na. Saka lang siya magkakaroon ng karapatang manahin ng ari-ariang ito. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Dad sa akin noon. Poprotektahan kita bilang isang ina. Mahalin ang iyong. Binubuli mo na naman si ate. Ay pawang kasinungalingan din. Kung hindi dahil doon, paano ko madaling? At legal na, naloko para makuha ang eksaktong 4 bilyong mana hahaha. Lumalabas na peke ang paglubog ng barko. Peke rin ang pagkalugi ng pamilya. Mula simula hanggang dulo, ito ay isang panloloko lamang laban sa akin. Kung may maglalakas loob na manligaw sa kanya, nangangahulugan iyon ng pagiging isang kaaway ng aking Lee Group. Ang aking ama ay gumastos ng higit sa 10 milyong yuan para dito. Isang kwintas na espesyal na binili para sa iyo. Sa loob ng 10 taon. Gumagawa ako ng disaster relief. Sino yan sa labas? 10 taon na. Hindi ko akalain na ako'y patuloy na nililinlang. Sino yan sa labas? Sino? Mahal na anak, anong nangyari sa iyo? Narinig mo ba? Wala. Tatay, wala akong narinig. Pero tatay, ano ito? Gusto ko lang, maghiwa ng mansanas para sa'yo. Hindi na, Papa. Huli na ang oras, matutulog na muna ako. Natakot ako. Akala ko pa, na boses natin kanina, narinig ng cute na yon. Yung titig niya sa akin kanina, puno ng takot ang kanyang mga mata. Ano ang gagawin natin? Nalaman na niya ang ating lihim. Narinig na niya ito, tatay. Sa totoo lang, may halos 3 buwan pa, bago siya maging 24. Plano ko na kapag dumating ang oras, ilagay na lang siya, sa kanyang ina sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayon ay tila, kailangan nating pasukin siya ng maaga. Sinabi ng amain, anuman ang halaga, kailangan nating subukan para makahanap kay Gigi. Pagkatapos ng lahat, diretsyong patayin. Kailangan lang ng bangkay. Pumunta ka dyan. Pumunta ka dyan. Oo. Kaya yung tao kanina, ay talagang matagal nang napansin. Maniwala ka sa akin, maaaring gamitin. Talaga't hindi ka pala magandang tao ang iyong tatay. Narito ang maliit na hayop na iyon. Nagising na pala. Ang mga bagay na sinabi mo ba, tama pa rin. Oo. Kaya'y humingi ako, tulungan mo ako. Ilabas mo ako sa pamilya Lee. Sige. Ginang, Lee, may paanyaya ang Ginoong Su mula sa aming tahanan. Pakiusap, sumama ka sa akin, Ginoong Susu.
Dr. Su. Ang quote ko. Sa wakas, naisipan mong ibalik, salamat sa quote mo dati. At salamat din sa paalala mo. Walang anuman. Basta't may isang tao, na hindi ka isipin na baliw. Ipapakilala ko ang sarili ko ng formal. Su Jinken. Doktor ng plastik. El Xiao. Sabi ko na, sa harap ko. Huwag nang mag-alala sa mga peklat mo sa mukha. Huwag kailanman magpakumbaba. Huwag kailanman maging mapanghina. Ang kagandahan sa loob ay walang hanggan. Talagang tumutunog. Mali. Ingatan ang iyong leeg. Dr. Su, hindi mo na naman ako gustong saktan, di ba? Kailangan mong tandaan, sa iyong buhay, sa pinakamadilim na sandali, dapat mong iligtas ang iyong sarili mula sa kailaliman. Walang taong iyon. Ikaw ang dapat maging taong iyon. Dr. Su, anong layunin mo kaya akong tawagin? Sinabi ko na, maaaring tulungan kita. Nais kong magrehistro. Gusto kong mabayaran ni Lee Junhang, dahil sa kamatayan ng aking ina. Sa mundong ito, lahat ay patas. Kung gusto mong maghiganti, kailangan mong magbayad ng tamang presyo. Kaya mo ba? Basta't makapaghiganti. Kahit mamatay. Handa akong gawin iyon. Mabuti. Ilabas mo ang nakapreparang peking balita ko. Ilabas ito. Oo. Ano ang sinabi mo? Patay na si Li Xiao. Oo, Panginoon, ginang, para makatakas sa inyong paghuli. Nagpalipad siya papunta sa ibang bansa, pero sumabog ang eroplano. Walang natirang pasahero. Sa lugar, iniwan lang nito ang hapon na ito. Tama. Iyan ang maliit na cutie. Kwintas na suot mula pagkabata. Mukhang totoo ngang namatay siya. Lahat ng iniwang yaman ng ate ay mapupunta sa atin. Mabuti na lang namatay. Sobrang galing na namatay. Mabuti na lang talaga namatay. Mula ngayon, namatay na ang dating si Li Xiao. Ilalagay kita ng ibang mukha, isang bagong mukha, para sa iyong pagbabanta. Hindi maintindihan, ang sugat ay hindi pa gumaling. Kung sawa ng walang silbi. Kahit anong hirap na dinanas, kailangang ulitin. Sige. Kaya ko na. Sa loob ng 2 buwan, mapupunta na si Xiao sa oras ng legal na pagtanggap ng mana. Gamit ang kasunduang ito sa paglilipat ng ari-arian. Aking kaawa-awang anak na babae. Ang iyong ari-arian ay akin na. Mula ngayon, sa mundong ito, wala nang Li Xiao. Mayroon kang bagong pangalan. Tawagin kang Chu Xingyao. Inaasahan kong ang mga susunod, ang reaksyon ng ilang tao sa mukha na ito. Blessing sa iyo. Ang mukha na ito, medyo hindi pa kasya. Wala nang mangyari, sasama lang talaga. Salamat sa pagliligtas mo, ngunit, hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo ginawa yan? Dahil, gusto kong makasama ka, ikaw. Huwag ka nang magbiro, ikaw ang nagbibiro. Bakit ako tutulong sa'yo? Dahil may hidwaan kami ni Li Jiangxing na hindi maaring magpatawad. Anong galit? Pasensya na, hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. Bakit? Kailangan mo lang malaman na mayroon tayo, isang karaniwang kalaban, ang Li family. Ang iyong stepfather,
Noon ay ang huling tiglato sa 10 pamilya. Nakalikom siya kay iyo nanay na si Fu Qingman. Tungkol sa 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit. Di ko alam kung ano ang dahilan. Sa loob ng 3 taon lamang, nagdami ng 10 beses ang yaman. Biglang naging puno ng 10 pinakamalalaking pamilya sa Yuncheng. Kaya, ang kamatayan ng nanay mo ay tiyak na may kaugnayan sa isang dokumento. Hanapin ang dokumentong ito, ang pangunahing layunin natin. Ang mga nalik na dokumento ay nawala na parang bula. Ngunit hindi ko alam kung bakit ang dokumentong ito ay napunta sa kamay ng mamamahayag na si Luyon. Gusto ko ring malaman kung ano talaga ang dokumentong iyon, ang sanhi ng kamatayan ng ina ko, sa pananaw ng personalidad. Si Li Jianxing ay marahas at maporma, walang iniisip na tao. At hindi kailanman nakikipagkasundo sa 9 na pamilyang sangay. Lahat sila. Lalo na si Wang Jian ng Prinsipe Yang. Alam ko ang tungkol dito. Si Wang Ziyang ay espesyal na, nagtatag ng isang alyansa. Sa kasalukuyan, ang 9 na pangunahing pamilya ay katumbas lang ng pamilya Li. Ito ay 3 araw mula ngayon, ang imbitasyon para sa fashion show. Sa oras na iyon, ang pamilya Li, ipinapakita ang bagong damit ni Li Shuangshuang. Ganap na papasok sa pamilihan sa ibang bansa. Hindi papayagan ni Wang Ziyang na magtagumpay ng maayos ang exhibition ng damit, siguradong sisirain niya ang event. Kaya, sa oras na iyon, sasali rin tayo. Para magdagdag ng apoy. Siguradong magiging kamangha-mangha ito, ngunit bago iyon. Kailangan mong pumirma ng kontrata sa akin. Tinitiyak na hindi mo maihahayag ang iyong pagkatao nang walang aking pahintulot. Kaya, masaya ang pagtutulungan. Masaya ang pagtutulungan. Sino siya? Ang ganda niya. Parang, bagong designer na si Chu Xingyao. Boyfriend niya, parang sa Yun City, ang pinakasikat na surgeon, si Sun Jinchong. Nakatayo silang dalawa, para silang magkasintahan. Ang ganda nila. Masyado kang tiwala sa akin. Ganyan ka lang sa akin. Siyempre, ayon sa aking pagsisiyasat, ang dahilan kung bakit ang iyong kapatid na babae ay naging pinakamagaling na designer sa loob at labas ng bansa. Ay dahil sa iyo, sa pamamagitan ng iyong mga gawa, kumikita ng malaki. Lahat ng ito noon, akin ang ibinigay sa kanila. Ngunit ngayon na, ako mismo ang kukunin muli. Ang mukha na ito, siya si Luyon. Hindi ba siya patay na? Nahanap na ba ang dokumento? Wala. Gusto niyang tumakas. Gusto kong pigilan siya. Pero hindi siya nakapag-ingat. Nahulog siya sa ilog. Gusto kong iligtas siya. Naghahanap sa ilog ng kalahating araw. Pero hindi siya nahanap. Mabuti na lang. Kahit na hindi nahanap ang dokumento, pero sa wakas, nabawasan ng isang malaking problema. Sana noon pa ito nalutas. Malaking problema. Bakit siya muling nabuhay? At muling lumitaw sa harap ko. Ngayon ay nasa sayo na ang bahala. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo, Ginoong Lei. Hindi kaya't hindi pa pala namatay si Luyon. Hindi ba't hindi talaga namatay si Luyon? Sino ka talaga? Magsalita ka na. Ito ang girlfriend ko, si Chu Xingyao. Talaga. Pero sa tingin ko, si Miss Chu ay sobrang kahawig ng isang dating kong kaibigan. Talaga ba?
Hindi naniniwala si Ginoo Lee. Anong gagawin natin? Magpapatunay tayo sa sarili natin. Ginoo Lee. Tama na batin. Nakuha kita. 现在我宣布，服装展示 Ngayon aking ipinaabot, opisyal na nagsisimula ang fashion show. Nagawa mo na naman iyon. Walang pahintulot ko. Anong ibig mong gawin yan? Baka sakaling, ipagdala mo sa akin ang halatang hangin. Bakit ganito ang bibig mo? Ikaw ang may halatang hangin. Simula na ang magandang bahagi. 这就是丽儿小姐。 Grabe. Ito ang gown na dinisenyo ni Miss Lear. Siguradong ganito ang itsura. Nakakamangha talaga. Yung kalidad nito, parang first class na high-end brand. Hindi, mas astig pa sa mga top tier na brands. Totoong sinasabi ko sa inyo, ito ang damit, ay sadyang. Isinulat ko lang, magbigay ng panahon nga, maaari pa akong gumawa, ng mas magandang gawa kaysa dito. 我看不够， Tumingin ako. Pare-pareho lang naman. 再看。 Si Chu Xingyao, anong sinasabi mo? Kayo mga ito, mag-iwan ka ng paumanhin sa aking anak, pasensya na lang. MS Lee, ito ay sala namin. Pakiusap kang magpakatay ng marunong. Tubusin ang aming kasalanan. At ikaw din, mag-iwan ka ng paumanhin sa kapatid ko. Papa, ikaw, kung hindi ka mag-aapela. Mula ngayon pa Dahins. Ako'y wala kang anak na babae. Ikaw ay umalis sa bahay na ito. Talaga akong kawawa. Dahil sa isang dayuhin, ay nagdududa ako kay Papa. Ate, patawad. Mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ganyan dapat. Isang pamilya tayo. Kayo nga. Lahat kayo ay mga mabait na anak ni Papa. Halika. Sama-sama tayong umuwi kasama si Daddy. Papa. Gusto kong maglakad-lakad mag-isa. Uunahan ko na kayo. Sige. Mag-ingat kayo. Sa harap ko. Walang kailangang matakot. Tumingin ka. Mag-ingat sa pagkalbo ng butas ng lalamunan. Ang iyong ama ay hindi magandang tao. Mag-ingat. Walang anuman. Chu Xingyao, anong sinasabi mo? Ang ibig sabihin ng aking girlfriend ay, na sobrang mababa ang kalidad ng iyong gawa. Oo, tama. Meron pa ngang, nag-una pang man-ira sa laban, nakakatuwa. Chu Xingyao, ikaw ay isang baguhang, designer na bagong sumikat, at ikaw. Isa lang siyang sirang plastic surgeon. Naiintindihan ba ninyo ang sining? Kailanman ay hindi ninyo dapat questionin ang aking gawa. Oo nga. Gusto mo bang subukan ito? Ikaw. Tama. Si Li Shuang, kilala at respetado sa buong mundo. Bilang isang top na disenyador ng damit, anong kaya mong ipakita? Kung sino ka. Kung may kakayahan ka, ipakilala mo ang iyong sariling disenyo. Kung hindi, iyong nanggugulo lang yun. Pinapasok ko siya ng nakatayo, lumalabas naman ng nakahiga. Matagumpay ang pagpapataas ng kumpiyansa. Ngayon, nakasalalay na ito sa iyo. Sige. Gagawin ko ang iyong nais. Dalhin mo na.
Ito ba ay hindi disenyo ni Li Shuangshuang, na siya mismo ang gumawa? Ang dalawang gown na ito, bakit pareho na pareho? Oo nga, sino ba talaga ang nangopya sa kanino? Siyempre, siya ang nangopya sa akin. Itong gown na ito ay talagang akin. Naiwan kong disenyo, ito ay aking ginawa, kaya... Sino ba talaga ang nangopya? Wala ka bang alam sa sarili mo? Sino ba talaga ang nangopya? Hindi mo ba alam ang kahulugan nito? Bakit mo sinasabi na copy mo ang akda ko? Chu Xingyao, ikaw na ay maliit na disenyo ngunit, aba, naglakas loob pang humarap sa pamilya Li at sumalungat sa kanila, siya bang isang tauhan? Bakit? Sa iyong mga likha, na pareho sa aking mga likha, ito ay panggagaya. Maliban kung makakagawa ka ng mas magandang damit kaysa sa aking disenyo, ay patunay na hindi ka nanggagaya. Kung hindi, itinapangako ko. Mula ngayon, papayagan kong sa larangan ng disenyo ng damit, walang lalapit na lugar. Sigurong kinopya lang yun. Kung hindi, paano magiging pareho? Sige. Magpatuloy tayo. Matagal ko nang nahulaan na ganito ang gagawin ninyo, kaya naghanda ako ng 3 disenyo. Ngunit, wala pang oras para bigyan sila ng pangalan. Mas mabuting mag-improvise na lang. Tawagin natin silang Tenacity, Indomitable, Upward. Ang ganda ng gown. Ang gupit at disenyo nito ay kasing ganda ng mga gawa ng mga internasyonal na designer, Li Shuangshuang, mga nakaraang obra. May tuturing na perpekto. Galing ako sa impyerno. Muling ipinanganak mula sa kapon. Matagal nang nalampasan ang dati kong sarili. Dala ni Li Shuangshuang. Ang dati kong gawa, tumingin ka sa akin at ikumpara. Para kang kumalog ng puno. Walang pag-iisip. Ililipat ko ang 3 gawa na ito, sa lahat ng kababihan sa harap. Narito ang pag-asa, na makalaya sa kaunglak. At maging punong-punong aktres ng kanilang buhay. Congrats kay galing na ni Miss Cho ngayon, nakamangha. Ngunit may isang bagay, mukhang nakaligtaan ng lahat. Isang napakahalagang palaisipan, sa internasyonal, isang kilalang top fashion designer. Paano madaling matalo, ng isang baguhang designer? Sigurado ka ba, gusto ni Wang Ziyang na magsalita para sa pamilya Li? Tingnan mo. Akala ko nag-aapoy siya ng langis. Hindi posibleng mangyari yan. Hindi posibleng mangyari yan. Ang lihim na ito, alam lang ninyong kapatid ko, Wang Ziyang. Saan mo nakuha iyon? Ikaw talaga, sinabi mo iyon sa telepono. Mayroon kang, impact na impacta ang balita tungo kay Li Jia. Mayroon dito ang lahat ng impormasyon na kailangan mo. Sinasabi kong noon pala ikaw yun. Tanging talagay mula sa langit. Mula sa langit. Si Wang Ziyang, ikaw. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin, Ginoong Li? Huwag ka sanang magalit. Narinig ko na ang pamilya mo ay nagbenta ng 40% ng ari-arian para magtayo ng pabrika sa ibang bansa, magbukas ng tindahan, naghihintay lamang ng pagkakataon para makagawa ng susunod na hakbang. Sayang. Nabuking ito ng Ginoong Wang, naging issue ito. Ang bunso mong anak ay isang palamura. At ang panganay mo ay namatay na. Hindi ka na makakagawa ng mga ganitong kahusayan na mga obra, kahit gaano pa kaganda ang brand mo. Anong silbi nito? Sa merkado sa ibang bansa. Wala kang kakayahang makipagkumpetensya. Hindi ba't sayang lang ang pinaghirapan? Nawala na ang lahat, pati ang mga tao. Hindi ko na kaya ito. Ngunit ang aking paghihiganti ay nagsisimula pa lang. Ikaw nga. Huwag ka sanang mabuwal sa galit, natatakot akong hindi mag-order ng 10,000 set na may 808 pangputok na paputok na ikinakalat sa buong Yun City. Ilalabas ito ng 3 araw at 3 gabi para magdiwang. Prinsipe Yang, Su Jinchong, kayo, ikaw. Tatay. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo, tatay?
Nagmamanipula ka ba? Nagmamanipula. Tingnan mo, wala akong kinalaman dito ah. Ginang, Chu, ngayon, malaki ang naitulong mo sa akin. Ayaw kong may utang na loob. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Masaya ang ating pagtutulungan. Sige. Sa kasalukuyan, ang aking layunin ay palakihin at palakasin ang aking sariling tatak. Iyon lang. Handa akong tumulong sa iyo, Ginang, Chu. Mangyari, makipag-usap sa Wang Group sa isang linggo. Mag-usap tayo ng mas detalyado sa Wang Group. Tayo na. Papa. Papa. Papa atin. Nakalakad na si ate. Kung may iba pa kayong kailangan, anong gagawin namin, Papa? Siya lang ang natitirang sa bahay na ito, yung taong naging mabuti sa akin mula simula hanggang katapusan. May urgent akong kailangan gawin. Maglalakbay ako sa ibang bansa ng ilang panahon, bago ako umuwi. Ingat ka palagi. Hindi naman ako bata, naintindihan ko, mag-ingat ka rin ng mabuti, sariling katawan. Ate, makinig ka sa akin, ano man ang susunod, na sabihin ni tatay sa iyo, huwag kang madaling sumagot. Bakit ka ganyan? Alagaan mo ang sarili mo, maging mapayapa sa paglabas ng bansa, ate. Tiyaking pag-isipan ito ng mabuti, hintayin mo akong bumalik, si ating dati. Tiyak na may alam. Gusto akong protektahan bilang ate. Li Xiao. Huwag mong kaliliman kung ano ang iyong katungkulan. Huwag mong kaliliman kung ano ang iyong katungkulan. Tatay. Luyon. Bitawan mo ako. Li Xiao. Huwag kalimutan noon, ang nilagdaan nating kasunduan, hanggang hindi natutupad ang layunin. Hindi dapat mailantad ang pagkatao, kahit kanino. Walang pero-pero. Ayoko nang makita ka ngayon. Umalis ka. Kanina ba? Sobrang harsh ko ba sa kanya? Impossible. Impossible. Noong una kitang nakita kong si Luyon ay namatay sa harap ko. Luyon. Ibigay mo ang dokumento, ayaw kong manakit ng babae, nangangarap ka. Kahit na ayaw mo, kailangan mong ibigay ito ngayon, ibigay mo na. Hindi. Kung talagang ikaw iyon. Luyon. Para mapigilin ang lihim ng pamilya ni Lee, huwag kita matatakot na patayin muli. Papa, magsiguro kang mabagal. Sa totoo lang, talaga lang niyang naabot ang pagkakataong iyon, para siyang nagpigil ng Wang. Nagamit niya ang pagkakataong iyon para magkaroon ng laban. Pinagsamantalahan niya ang amin. Malaking halaga ng puhunan sa real estate. Natirang lang ang mga hindi kapani-pani walang ari-arian sa ibayong dagat, na wala pang mga resource, at hindi kayang simulan. Hindi ba't ibig sabihin ito, nasa pagkakataong ito, nasira ang aming pamilya? Tungkol dito, maliban kay Prince Yang na nakakaalam, yung tinatawag na Chu Xingyao, ay mahihirapang iwasan ang kasalanan. Tatay, naramdaman mo ba, si Chu Xingyao, parang isang tao? Luyon. Anong Luyon? Hindi ba siya pumanaw na? Wang Shuang, hindi mo pa nakikita ang larawan ni Luyon. Hindi mo alam, nang unang beses, kung makita si Chu Xingyao, halos mamatay ako sa takot, sobrang magkamukha, ng dalawang ito. Kung siya talaga, ay si Luyon na nagkukunwari, kaya't ang ating pamilya, tiyak na nasa panganib na. Ano ang dapat gawin? Di mo na kailangan ng tulong ko, di ba? Ang bait-bait ni Xiaobai. Ang bait-bait ni Xiaobai. Gutom na ba si Xiaobai? Xiaobai, mabuti na lang at nandyan ka. Walang makakilala sa akin. Ikaw lang ang nakakaalala sa akin.
Ito ba hindi si ate, na madalas pakainin ng pusa sa kalye? Maliban sa kanya, walang humahalik. Kahit sino pang humawak, aatakehin. Kahit na nagbago na ako ng itsura, pero darating pa rin ako para sa'yo. Sino ka? Sino ka? Sino ka talaga? Ito ang pusa na inaalagaan ng kapatid ko. Wala nang iba ang pinapansin niya, maliban sa iyo, Ginoo. Nagkamali ka ng tao. Hindi ko kilala yung taong sinasabi mo, at saka, maraming tao ang nagpapakain sa pusa na ito. Normal lang nalapitan siya. Mukhang nagkamali ako ng tao. Paano siya magiging ate ko? Pasensya na. Boss, maaaring may mangyari kay Miss Lee. Gusto siyang patayin ni Lee Jiangxing. Hindi maganda. Hintayin mo ako. Su Jinchong. Su Jinchong, magising ka. Su Jinchong. Si Su Jinchong. Si Su Jinchong. Si Su Jinchong. Emergency room. Paborito ang emergency room. Nararamdaman mo ba ang emergency room? Ano kang magaling? Pasensya na. Nagsalita ako kanina, na talagang medyo masakit, nasaktan kita. Alam kong para sa ikabubuti ko yun. Salamat sa pagligtas sa akin ng paulit-ulit, sa hinaharap. May pagkakataon, tiyak na gagantihan kita. Ayaw kong sa hinaharap. Mas gusto ko ngayon. Yun ba ang sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Wala lang. Sinasabi ko sa iyo, talaga. Talagang wala kang halad na hangin. Su Jinchen. Sakit, napakasakit nito. Chu Xingyao. Sino ka ba talaga? Kukunin ko lahat ng impormasyon tungkol kay Chu Xingyao, lahat ng datos niya, at pati na rin ang Yixing Plastic Surgery Hospital. Pakicheck na, yung surgeon na nagtatrabaho doon. Sige. Dr. Su, narito ako upang mag-inquiry tungkol sa pagpapaganda. Hindi lang iyon. Ang pag-inquiry tungkol sa pagpapaganda ay pampalapat lamang. Pinaghahawakan ko ang tunay na identidad ni Xiao. Tama iyon. Hindi iyon. Hindi ba siya ang kaklase ni Dr. Su, Ginoong Chu Xingyao? Bakit? Siya ay pasyente ng ating ospital. Nagpa-opera ng mukha. Tama. Siya ay mula sa ating ospital. Pinakamainam na halimbawa. Kung gusto kong maging ganyan siya, gaano katagal ito? Kailangan ng hindi bababa sa 1 taon ng paghahanda. Si Luyon ay naganap 3 taon na ang nakalipas, kaya hindi tugma ang oras na ito. Hindi ba sila, talagang hindi iisang tao? Hindi tama. Parang may namiss akong detalye. Mukhang hindi basta-basta itong Dr. Su. Baka kailangan kong magpanggap na gusto kong magpa-opera. Magpatuloy sa pagtatanong. Aling Lee. May antersong harapin muna tayo. Oo, sige. Pasensya na kay Dr. Su. Maganda ang anyo ni Aling Lee. Sa paningin ko, kailangan lang ng minimum pagbabago upang makamit ang desyadong resulta. Kaya natin, naka-schedule ang operasyon sa mamayang hapon. Paano? Sige, walang problema.
Miss Chu. Agkita na naman tayo, akit. Alabang pagtanggap. Ano naman? Nandito tayo sa bahay ni Su, sa exhibition ng mga damit, hindi ba't masaya ang naging pakikipagtulungan natin? Gusto kong mauna, makipag-ugnayan kay Prince Yang. Paano? Tingnan mo, hindi naman siya pangit, gusto magpalusot. Siguradong para ito sa pagkuha ng kwaderno. Ang pamilya Lee at pamilya Wang, bagaman may kompetisyon sa negosyo, sa panlabas, sila ay magalang pa rin. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, bigla itong nag-umpisa, at nakipagsanib pa sa ilang malalaking pamilya, para ihiwalay ang pamilya Lee. Bakit? Nakikita ko yung itsura ni Wang Ziyang. Bakit biglang meron siyang galit sa Lee family? Parang may malaking hidwaan. Maliban na lang kung may ginawa silang lihim na masama, na ayaw niyang malaman ng iba, gusto niyang sirain ang Lee family, para maitago ang kanyang maruming nakaraan, laging malalim na ilalim. Ginoong Wang. Punta ka doon. Ginoong Wang. Bigla akong bumisita, pasensya na. May bagay akong gusto sanang ipag-usap sa iyo. Anong bagay? Hindi pa rin ba tungkol kay Ginang? Chu, sinasabi ko sa iyo, sa pagkakataong ito, kahit ano ang hilingin mo, kahit gaano pa kalaki, hindi ko talaga ito sasagutin. Kaya mo na. Gusto ko lang sanang itanong, alam mo ba ito, tungkol ba ito sa nakaraan ni Ginang? Chu, mukhang may pagdududa si Yunting sa aking pagkatao. Mayroong mga pagdududa, wala dito ang hinahanap ko. Nasaan kaya iyon? Wala akong maibigay. Lumabas ka na, Ninang. Chu. Sa palagay ko, narinig mo na kanina. Ang mga tao sa Lee family, matagal nang nagsusubok sa'yo. Sinasabi ko na, ginagawa ko ang lahat para protektahan ka. Sa tingin mo ba'y nararapat na magpasalamat sa akin, Ginoong Wang? Naiintindihan ko ang iyong magandang intensyon. May kailangan pa akong gawin. Magpapalam na ako. Huwag ka namang magmadali umalis. Pag-usapan pa natin. Bitawan mo, tinawagan ko na ang pulis. Baka ayaw mong maisip, ito ang aking bahay. Hindi kami napaubayan, narito ka na, magalit na umalis. Anong sinabi mo kanina? Sinabi kong magalit ka, ngumiti. Su Jin-chuan, pwede mo akong tuparin. Narinig mo ba ang aso na umuto? Mayroon. Napakalakas ng tinanong. Kuya, wala bang problema ang iyong kapatid? Wala nang problema, aalis na ako, Chu Xingyao. Ito ay dahil sa sariling hindi mo maintindihan ang malaking balanse. Pagdating ng panahon, hindi kita matutulungan. Oo, naghihintay ako. Bakit ka nag-act ng pabor sa sarili? Sana lang. Naakuha ko na ang aklat ng pambansang rehimeng Wang. Sa hinaharap, walang sino man ang maaring kumilos ng walang pahintulot ko. Bawal ang gumawa ng desisyon ng mag-isa. At saka, bawal din ang sinuman na humawak sa iyong mukha. Pasensya na. Medyo nagalit lang ako kanina. Wala rin akong natagpuan sa pamilya Wang. Nandito si Yunting noon. Parang nabanggit ang Zhang family. Baka mali tayo ng hula. Hindi ang Wang family ang may problema, kundi ang Zhang family. Si Zhang Feng. Yung iyon. Gusto mo bang magpahinga muna? Hello, boss.
Nandito na ang iyong biktima. Hawakan mo siya. Boss. Sa totoo lang, bakit pa ulit-ulit na nangyayari? Malapit na sa ikalawang dalagang anak ng pamilya Lee. Siyempre para sa nawawalang dokumento. Palagi kong nararamdaman na si Lee Xiao ay may itinatagong bagay sa akin. Dr. Su, nagkasundo tayo ngayon na mag-iniksyon sa hapon. Ngunit nang dumating ako, nakilala kong wala kang naroon. Kaya, ay sumunod ako sa address sa business card. At dito lang nagtanong, talagang hindi maganda. Wala kang problema. Magiging maaaring masaktan ka sa proseso ng pag-inject sa susunod. Muna, iinom muna ng tubig. Oo. Sasabihin ko na. Tignan mo. 3. 2. Mga dokumentong iniwan ni Luyon. Gaano karami ang alam ninyo sa mga detalye? Wala kaming kaalaman. Hindi ba't ang pamilyang Lee ang nagtakda ng patibong para patayin si Luyon? Paano mo ito hindi alam? Talagang pinatay namin si Luyon. Ngunit saan nakakansil ang dokumento? Hindi ko alam. Noon ay sobrang lihim itsa ang oras. Kaya kailangan namin patayin siya upang mapigil ang labi. Kaya't kami ay nag-attack kay Chu Xingyao. Dahil nagdududa kami na hindi patay si Luyon. Ibig sabihin, hindi rin nila alam nasaan ang impormasyon. Nawala na naman ang mga pahiwatig. Mali. Naalala ko si Yuner, may iniwang computer. Kailangan na lang subukan ito. Ano ba ang password? Pasensya na, natulog ako sa bahay mo. Ayos lang. Nagawa ko na lahat para sa'yo. Tingnan ko, kadalasan, 1 linggo lang ang epekto. 2 hanggang 3 buwan ang pinakamainam na epekto. Talaga. Salamat, Dr. Su. Hindi na kita istorbohin. Nakakainis. Bumalik ako ng walang dahilan. Walang nalinaw na impormasyon. Hindi ako susuko. Para sa pamilya Lee. Para sa walang hanggan kong karangyaan at kayamanan. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Maliban sa hadlang na si Chu Xingyao. Ninang, Lee. Ninang, Lee. Ano pong nangyari sa inyo? Walang anuman, walang anuman. Baka gusto mong tingnan. Sige. Maganda nga. Dr. Su, kaya sa susunod na linggo pupunta ako, para hanapin ka. Ayos lang. Nawala ang ate ko noong gabing yun. Sarado na ang klinika ng plastic surgery ng alas 7. Karaniwan, alas 9 pa sila bukas. May mali talaga dito. Yaw. Kailangang magpinta ng may puso. Ipinapakita ang nararamdaman mo. Mag-relax ka. Ipinapahayag ang laman ng iyong kalooban. Sa pamamagitan ng pintura, gamitin ang brush bilang iyong tagapagsalita. Ang mga linya ng saya ay masaya. Ang mga linya ng galit ay mabigat. Sa katahimikan, ang mga imahe ay mapayapa. Akala ko ay ilusyon lang. Marahil ay sobrang namimiss ko si Mama. Kaya't hindi ko malaman kung ito ay panaginip. Ito pa rin ang realidad.
Nagising na. Tikman mo, matagal na. Hindi kita nakita na nagluluto. Anong meron ngayon? Bigla ka namang naisip ang gawin ito. Kung ayaw mong kumain, okay lang. May lason ba? Wala kang masamang bibig. Kumusta? Masarap ba? Mukhang oo. Parang hindi luto. Hindi luto. Ito ang unang beses mong magluto, di ba? Sister mo. What? Aling Lee. Dr. Su, busy ka ba mamaya? Kung hindi ka busy, nais ko sanang pumunta upang ilagay ang filler sa temples. Oo. Laging welcome. Sige, magkita tayo mamaya. Sige. Umalis ka na. Baka mag-antay si Shuang-Shuang mo. Natatakot na siya. Bakit? Naiinggit ka. Anong asin ang kinakain ko? Pakikipretend lang tayo bilang mag-asikasong magulang. Magalit ka na muna. Oo, sige na akong umuwi. Iinom mo ito. Para humaba ang lakas. Sige na, umuwi na ako. Ano ang layunin mo sa paglapit sa akin? Ano ba talaga? Sa tingin ko, makikita ko ang mga pahiwatig sa iyo, kahit na yung cute na iyon. Ay si Lu yun o hindi, maaari kong gamitin ang iyong kamay para alisin siya. Sayang nga. Sana ay magamit kita, para sa akin. Sana nga. Noong mga taon na iyon, ang mga nag-unjok sa pagpatay kay Lu yun, ay si Li Jiangxing ba? Siyang nag-utos ang tatay ko. Ang kapatid ko ang nagtulak kay Lu Yun sa ilog. Si Li Yunting. Oo. Ang kapatid ko ang pumatay kay Lu Yun, direktang salarin. Kaya pala. Ito si Li Xiao, hindi niya sinabi sa akin ang katotohanan. Li Yunting. Dapat ka nang mamatay. Mahal na Ginoo, tingnan nyo. Gusto mong malaman ang pagkakakilanlan ni Chu Xingyao. Pumunta ka sa ospital para hanapin ako. Ayon sa aming investigasyon, maaaring ang doktor ay si Sun Jincheng, ang anak ng pinakamayaman. Ang damit na ito. Hindi tama. Ito ay si Lu Yun. Ang dokumentong ito, kahit hindi mo ibigay, kailangan mo pa rin ibigay. Ibigay mo na. Hindi. Hindi ba't naganyong? Si Lu Yun ang kapatid. Huwag kang gagalaw. Anong balak mo? Mahiga ka. Pinapagawa kitang mahiga. Magsaludo. Magsaludo. Gusto kong kumpirmahin sa iyo ang isang bagay. Noong araw, si Lu Yun, ay pinatay mo ba? Sagot mo ako. Ako ang pumatay. Ano ngayon? Tigil na. Sira ulo ka. Ang buhay mo ay akin muling nakuha, para sa kanya. Maaari mong isakripisyo ang buhay mo. Kailangan nating ayusin ang ating mga utang. Bibilangin natin mamaya. Li Yunting. Mag-isip ng mabuti bago kumilos. Ikaw, tatay, ayaw ko. Huwag saktan ng kapatid. Yunting. Sa susunod, makipag-usap. Dapat talagang mag-isip ng mabuti bago kumilos.
Ate. Hindi ka namatay. Tama ang hinala ko. Ang saya. Ilagay mo ang baril. Paalisan mo siya. Huwag mo akong alalahanin. Sinasabi ko. Bitawan. Siya. Umalis. Sigurado ka bang para sa kanya? Binitiwan mo ako. Ate. Alam mo ba na siya talaga? Dahil sa girlfriend ko. Papatawarin kita. Hindi ka paalis. Mabilis na umalis. Hindi niya ako kayang patayin. Ako ay apo ng Lee pamilya. Dahil sa kapangyarihan ng Lee pamilya sa Yuncheng, kailangan mong magbigay ng konting respeto, kahit gaano ka pa katibay. Mas lalo na't wala kang ebidensya ngayon, kahit walang dahilan, na pumatay sa mga tao ng Lee family. Hindi ka matatakot na mapagkaisahan ng ibang pamilya, at labanan ka. Ang tanga mo naman. Wala akong ebidensya, na magdadala sa'yo dito. Ate. Maaari akong umalis sa bahay ng Lee. Lahat ng aking mga bagay. Lumabas tayo, sa malaking mundo. Laging may lugar para sa atin. Yunting. Yunting. Wala kang karapatang hawakan siya. May kasunduan tayong pinirmahan. Nakalimutan mo na ba, ang kasunduan natin? May utang na loob pa tayong dapat bayaran. Ate. Sino ang ate mo? Uulitin ko. Ako si Chu Xingyao. Kanina, ako ang tumulong sa'yo. Natakot akong mamatay ka sa ospital. Magkakaroon ng abala. Nakalimutan mo ba kung sino ang gustong pumatay sa akin, bago ako nagbago ng isip? Bilisan mo na. Su Jinchong, lalaban ako sa'yo. Hindi ko nakakalimutan ang ating pangako. Sa pagkakataong ito, humihiling ako na kawan mo siya. Ngayon ay hindi ito ang panahon para magsalita nito. Nagkasugat ka. Sasabihin ko kang pasalin ng ospital. Siguro dapat tayo na lang magsalita ng mabuti. Tayo. Hindi mo ba napapansin na lahat ay kakaiba, mula nang magpaayos ako ng mukha, hanggang sa fashion show? Si Li Jiangxing, nang makita ako. At pagkatapos kay Yunting, na nagsabi ng mga kakaibang bagay, huwag mong sabihin, na wala kang alam. At saka tignan mo ang aking mga mata. Minsan, parang tumitingin ako sa ibang tao, talaga bang kamukha ko siya? Sa totoo lang, minsan. Ako, talagang gustong maging katulad mo. Su Jinchen. Sige naman. Anong plano ang susundin natin sa susunod? Naririto silang lahat para patayin ako. Ito ay dahil sa sobrang kapareho ko sa isang tao. Ang ilang pamilya dito ay nakakita na ng taong iyon. Kung gagamitin ko ang pekeng pagkatao niya para lokohin sila, makukuha ko kaya yung mga bagay na gusto namin. Hindi pwede. Ang risky naman yan. Kung gagawin mo yan, madali kang maaaring mapahamak. Para sa paghihiganti. Maaaring wag na lang akong mamatay, kaliit lang naman tayo. Anong panghahamon ang meron ka laban sa kanila? Sige. Sang-ayon ako sa'yo. Pero kailangan kong malaman, ano ang susunod mong plano? Sinusubukan ng pamilya Zhang. Ako ang magpapakilala. Ito ang fashion designer, Ginoong Chu Xingyao. Siguradong nakita siya ng lahat sa auction. Kilala. Nagkita na naman tayo, Ginoong Lee. Kumusta? Ngayong araw, tinatawag natin kayo lahat upang mapalaganap ng aming malaking proyekto sa likod, kapamilya lamang ng Poang. Baka hindi makapagawa, kaya kailangan ko ang tulong ng lahat. Ginoong Zhang, anong kailangan? Sabihin mo lang. Ginoong Zhang. Naalala ko, 3 taon na ang nakararaan. Mayroon kayong Heart Lake Project. Tama lang may lupa si Lei. Wala kang masamang napuntahan. Tila perfect na para sa pag-unlad. Ang aking Heart Lake plan ay nasira ng isang reporter. Anong nangyari sa iyo? Kailangan mo bang gawing ganito obvious? Nais mong ilagay ang pera. Hindi ka kailangan magpaalam ng ganito. Gaya ng malaking bandila. Ano ang gagawin natin ngayon?
Planong Puso ay isang proyekto na gawa natin magkasama. Kung aakalain nakasali ako, ikaw rin ay hindi makakatawid. Ang pangalan ng babae na reporter ay Luyon. Palihim siyang nag-iimbestiga sa pamilya Lee. Marami siyang hawak na ebidensya laban sa akin. Mukhang kailangan nating kumilos agad. Dapat nating patahimikin siya. Mukhang mas alam ni Ginang Chu ang nangyayari. Binalikan pa ang proyekto mula 3 taon na ang nakalipas. Siguradong marami kang pinaghirapan bago dumating dito. Hindi ka nagkulang sa pagsisikap. Sabi ko na nga ba, parang pamilyar ito. Kaya pala ikaw. Bakit? Nakita mo akong buhay pa. Ikaw ba'y nagulat? Mukhang nagtagumpay ang plano ko na magpanggap na si Luyon. Tama ba? Zhang Peng. Talaga bang naniniwala kang ako si Luyon? Maniniwala ka bang papatayin kitang muli? Subukan mo lang. Patay na ako. Lahat ng mga lihim ninyo ay agad na ilalabas sa publiko. Ano ang gusto mo? Huwag magmadali. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Gusto ko ang lahat ng iyong mga kontrata sa pamilya Lee. At bawat transaksyon ninyo. At saka, ayaw kong malaman ng iba ang pag-uusap natin ngayon. Kung hindi, magkakaroon tayo ng malaking gulo. Hindi tama. Mali ang aking kaarawan. Mali rin ang kanyang kaarawan. Subukan natin ang ating anibersaryo. Lahat pala ng tao ay naghahanap ng dokumento, ay isang chip. Ngunit nasaan ang chip na ito? At saan ito nakatago? Ipinapakita ng talaan ng pamilya Zhang, na si Wang Li at Zhang San. Nagsisimula ang negosyo natin noong nakaraang 10 taon. Ito ay ipinapatunay na mayroong pagkakalito sa aming paniwala. May malaking pagkakaiba talaga. Ang pamilya Wang ay kasama rin dito. Kaya't maaari nating maintindihan ito, bagaman malaki ang kapangyarihan ng pamilya Wang. Ngunit lagi silang nilalatok ni pamilya ng Li. Tiningnan ko. Mayroon si Li Jiangxing, isang pipi ni Wang Ziyang. Ngunit ngayon, hindi makikita ang dokumento na ibinigay sa iyo ng ina, para mabaygo ang pamilya ng Li. Kailangan nating makahanap ng pipi ni Wang Ziyang, mga tala ng transaksyon sa pamilya Li. Ganito natin may tataya, ang ebidensyang nasa dokumento. Naaalala mo ba, noong buhay pa ang nanay mo, nag-iwan ba siya sa iyo, ng mga bagay na katulad ng chip, SIP? Hindi ko na maalala, kahit na maalala ko, hindi ko pwedeng ibigay ang isang ganito kahalaga sa isang bata. Mag-ingat ka. Galing kay Director Wang. Kumusta ka na? Kamusta ang negosyo kamakailan? Salamat kay MS, Ju. Siyempre, maayos ang negosyo. Bakit hindi ka umiinom, Wang? Halika. Pamilya Wang, Pamilya Zhang, Pamilya Li. Mula 10 taon na ang nakalipas. Nagsimula silang lihim, nagsasagawa ng iligal na negosyo. Pero saan nagmula ito? Hindi ba't may malaking pabrika sa likod ng Pamilya Li? Baka si Yuner ay natuklasan ang mga bagay na ito, kaya siya'y pinagsama-sama at napatay. Anong tunog? Maghintay ka muna. Pasensya na po siyang CEO Wang. Talagang hindi ko talaga ito pinansin. Wala kang kailangan mag-alala. Wala kang kailangan mag-alala. Mag-sit ka. Mag-sit ka. Nagkakahalo ba kita? Papunta akong kumuha ng papel. Ililimot kita. Maghintay ka muna.
Sige. I-wipe mo. Salamat. MS, Jude. Kung hindi, huwag na kang umuwi ngayon. GMR, Wang. Ang pinakamayamot kong nag-utos akong maghanda ng isang regalo para sa iyo. Talagang mabait talaga siyang ang pinakamayamot. Nauuwi ka. Siguraduhin ipagbigay mo ang aking komplemento. Huwag mag-alala. Tinawag ako ng mayaman. Dahil may proyekto na nais ibigay sa pamilya Wang. Ano sa tingin nyo? Kung ang mayaman ay handang makipagtulungan sa amin, talagang isang malaking karangalan iyon. Syempre, gusto kong makipagtulungan. Kung ganun naman, kayo na bahala. Aalis na ako. Maupo kayo. Ikaw ba, may tinatago kang bagay sa akin? Wala naman. Nakuha na ang mga bagay, balik na lang tayo sa usapan. Dapat bang tawagin kita na Dr. Su, o Su ang mayaman? Ito ay mula kay Miss Luyon, na nasa malito mo sa bahay, na nahukay. Ginoo. Pakikiramay po. Jin Chen, kamakailan lang ay may taong sumusubaybay sa akin. Hindi ko sinabi agad sa'yo. Ayaw kong masali ka rito. Kung makikita mo ang liham na ito, malamang, ay wala na ako. Ngunit ipinagpapalit mo sa akin, kailangang iwanan na ang lahat at hindi nahahabulin pa, simulan ng bagong buhay. Iwasan ang pag-isip sa akin, mag-asawa at magkaroon ng anak, sumatatag ng pamilyang negosyo. Huwag mag-alala. You there. Tungkol sa sinabi mo, na nais mong simulan ng bagong buhay, sa tingin ko, may sagot na ako sa aking isip. Ito ba hindi si Hinang? Ni, bakit ka nandito na may ganitong mukha? Su Jinchen, dapat mo nang alaman ang kapangyarihan ng pamilya ko, upang mabili ang ospital mo. Walang kailangan ng hubad na kamay. Basta't patayin mo si Chu Xingyao. Magbibigay ako sa iyo ng malaking halaga ng pera, upang di ka na magugutom at walang damit sa buong buhay. Pero MS, Li, wala ka ng halaga sa amin. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na. Oo, sobrang late na ang pagkakaalam ko. Anak ng pinakamayaman. Pakinggan mo ako. Simula pa noong 3 taon na ang nakalipas, nagpasya ako, nakatago sa anino. Sino ka para sa akin, ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, matagal na tayong magkakilala. Wala man lang pinakamabasat na tiwala. Meron ba? Wala akong makitang anuman. Ito ang tunay na iyo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw pala, hindi ko pinapayagang masaktan siya ng sinuman. Pero siya ang chairman, at binigyan siya ng huling ultimatum. Pero kahit ano, kailangan kong alisin siya, bago mag-opens ng fashion show. Hindi siya si Luyon. Pasensya na, pakinggan mo muna ako. Sa mga nakaraang taon, palagi akong nabulag ng galit, bago magkaroon ng sapat na ebidensya. Wala akong magagawa, para tuluyang maalis sila. Hindi ko talaga ito, sinadyang itago sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Natapos na niya ang kanyang misyon. Kung paano ito haharapin, sa iyo na iyon.
Anak na babae, ito ang utang ko sa'yo. Ikaw ay isang designer. Huwag mong saktan ang iyong mga kamay. Hayaan mo ako. Bakit? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Dahil mahal kita. Ano naman sa iyo? Ito ang sagot. Ang mukha ko. Nasira ang mukha ko. Ang mukha ko. Tulungan ninyo ako. Ngayon lang natuto kang magdusa. Ikaw. Ikaw ang Samire sa mukha ko. Papatayin kita. Ginang, Lee, ako ang gumawa ng iyong operasyon. Walang kinalaman ng girlfriend ko. Kayo pala. Maghintay kayo sa akin. Baka nating silipin ito muna. Ikaw ang nagpasimula ng lahat. Di ba ikaw ang nagplano laban sa akin? Ako'y ginamit lang sa paraan nila, para parusahan ang kanilang kaparaanan. Aking magandang maliit na kapatid, kuya't ate ay nagkakasundo pa rin. Kahit nagaano, nasira lang ang mukha mo. Kayo pala. Lee Xiao. Hindi ka namatay, o baka, sinaniban ka ng espiritu. Bahala ka kung anong isipin mo. Susunod, paki-enjoy ng mabuti ang bagong mukha na ito. Kumusta? 3 araw mula ngayon, ay ang exhibition ng Pamilya Lee. Sa oras na iyon, aalis si Zhang Feng. Nababahala ako, kung hindi natin sila, masasaknaw ng buo. Mabibigo ang ating plano, huwag kang mag-alala, hindi tayo mabibigo. Maniwala ka sa akin. Yuner. Bukas na ang salo-salo. Sana'y pagpalain mo ako sa langit, na sana'y tulungan mo ako. Minsan, hindi ko talaga maintindihan. Kung talagang gusto kita bilang tao. O nahulog lang ako sa iyong mukha. Narinig ko na ang ikalawang Ginoo. Gusto nang maging katulad ni Chu Xingyao. Nasira ang kanyang mukha. Talagang siya lang ang may kasalanan. Narinig ko na ang anak ng pinakamayaman ay darating sa lugar na ito. Sayang. Nasira na ang mukha ni Miss Lee. Kung hindi sana, ayon sa ugali ni Miss Lee, tiyak na aakyat ito sa pool. Aakyat sa kama ng anak ng mayaman. Tumahimik ka, lahat kayo, tumahimik. Lee Xiao. Hindi ito ako, kwintas na suot ko mula pagkabata, parang alam ko na, kung saan nakatago ang chip. Li Shuangshuang. Sobrang pinahirapan mo ako. Si Li Jianxing ay sobrang pinahirapan. Kami ni Luyon. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang una. Hintayin mo na lang si Li Jianxing. May multo, may multo, may multo, may multo. Li Xiao, nasalin kay Luyon. Manolo, at siya'y dumating upang makuha ang kanilang buhay. Sis, anong nangyari? Ano ang nangyari? Ikaw, bakit ang mukha mo? Papa. Siya'y ang masama na si Manolo, si Li Xiao, at yung doktor sa pagpapaganda. Niloko nila ako. Sinira nila ang mukha ko. Si Li Xiao ay hindi na mapatay. Anong sinasabi mo, Chu Xingyao? Nagpaganda siya para magmukhang si Luyon. Papa. Tayo na, takbo na tayo. Malulugi ang pamilya Li. Li Xiao. Gagawin kong bayaran ka. Yun Ting. Alam mo na ba noon pa? Si Chu Xingyao si Li Xiao pala. Oo. Kaya noong nakaraang ilang araw, para sa kanya,
Hindi nag-atubiling isakripisyo ang buhay ko. Ako'y nagmahal lang sa isang kapatid na walang ugnayang dugo sa akin. Anong mali sa akin? Gago ka. Itsura ng Lee family. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Tawagin ang tao. Ilagay mo siya sa kulungan. Walang utos ko. Huwag siyang lumabas ng isang hakbang mula sa bahay. Relax. Ngayon kulang na lang ang chip. Basta makuha ang chip sa loob. Ang ebidensyang nagpapatunay na siyang nagbebenta ng iligal na produkto ang pamilya ni Wang at ni Zhang. Sa mga taong ito, maaaring iwanan silang walang semento, para silang wala ng magiging bilang. Sige na tayo. Tignan natin ito. 3. 1. Mag-relax ka. Sabihin mo sa akin. Saan ang chip? Sip. Hindi ko alam. Hindi ko maaalala. Walang anuman. Ayos na. Naalala ko na. Talagang naalala ko na. Kahapon dinala kita sa ospital, ginawang CT ng utak, lumabas na ang resulta. Anong ibig sabihin nito? Ipinapakita ng ulat na ilang taon na ang nakalipas, ang iyong utak, malakas na bangga, ng isang matinding pagkabangga, na nagdulot sa iyong utak, na piliing kalimutan ng ilang mahalagang alaala, maliban na lang kung makakita ka ng pagkakataon. Kung hindi, maaaring sa buong buhay mo, hindi mo na maalala. Sabi ni nanay sa akin noon, Nanay, ingatan mong mabuti ang alahas na ito, tandaan mo. Kwintas na iniwan sa akin ng nanay, ito ba ang dokumento? Tingnan mo si Xiao. Baka naibalik na ang alaala niya. Anong nangyari? Chips. Nasa singsing ng nanay ko ang chip, nasa kwintas ko. Password. Maaaring ang password ay ang kaarawan ko, o maaaring, kaarawan ng nanay ko. Subukan mo lahat. Maghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. Pupunta muna ako para pigilan sila. Nandito na ang ate, tatay. Nangako ka sa akin kung ano ang dapat gawin. Huwag kang mag-alala. Ako ang magpapasya para sa iyo. Ayusin mo itong rebeldeng babae. Kayo lahat. Ngayon ay magpapahayag ako ng isang bagay. Ang nakatayo sa harap ninyo, ay ang aking anak na si Li Jiangxing, Li Xiao. Hindi ba't pumanaw na si Li Xiao? Kaya pala, palagi akong ginagawang unggoy ng iba. Ngayon, ginanap ang pagtitipong ito. Upang ipahayag ang pagkilala ko sa aking anak na babae, puno ng Li. Huwag kang magbula-bula, ako si Chu Xingyao. Hindi si Li Xiao. Huwag nang magpanggap, alam ko na ang lahat. Mas mabuting makinig ka na lang. Kung hindi, ang libing ng nanay mo. Ipapagupay ko na ngayon, para mapanis at mapawalang saysay. Anak. Anak ng pinakamayaman, narito si Ginoong Su. Bakit siya? Kaya ikaw pala ang anak ng pinakamayaman, ikaw pala ito. Nandito ako ngayon, para sa lahat. Manood tayo ng magandang palabas. Ito ay si Li Jiangxing, pinatay niya ang sariling ina, si Li Xiao. Yung dating malaking mamamahayag, si Lu Yun, ay pinasunod niya para patayin si Li Yunyan. At saka, pinili namin na, yung pera na iniwan ni Tu Feren, para kay Li Xiao. Ninakaw nila ang lupa. Pag nawala si Li Xiao, wala nang halaga siya. Siyempre hindi na siya iiwan ng pamilya Li. Ito. Kuha dito. Ito ay paninirang puri.
Ito ang mga dokumento na iniwan ni Fu Furen noong buhay pa siya, ng kanyang naiwang mga ari-arian. Noong panahong iyon, gusto kong i-report si Li Jiangxing. Pero pinatahimik niya ako. Natuklasan din ni Lu Yun, ang tungkol sa dokumento ni Ginang. Na nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Ngayon, na-unlock na ang chip. Mga krimen ng pamilya Li. Ang mga krimen ng pamilya Li ay malapit ng malaman ng lahat. Hindi ko maitatanggi na hindi talaga ako si Chu Xingyao. Ako yung dati, na may mababang pagtingin sa sarili, mahiyain na dalaga, Li Xiao. Si Li Jiangxing at Li Shuangshuang. Para sa pagsamsam, ng mana na iniwan ng nanay ko, nagsabuatan upang patayin ako, ngunit ako'y nakaligtas. At natagpuan ko, ang mga bagay na ibinigay sa akin ng aking ina noon, na nakatagong ebidensya ng krimen ng pamilyang Li. Pamilyang Li, Zhang, at Wang. Ano ang sinasabi mo? Sikretong nag-uugnayan sila sa isa't isa. Sayang. Ang batas ng langit ay mahigpit. Itong dokumento, agad ko itong ibibigay sa pulis. Susunod na hinihintay ng tatlong pamilya ninyo ay ang pagkabangkarote at ang kapalaran ng likidasyon. Yaw yaw. Hindi ito totoo, di ba? May nagtatangkang manayra sa atin. Yaw yaw. Magkakapamilya pa rin tayo. Apelyido ko ay Fu ng Fu Qingman. Hindi ako si Li Xiao. Hindi ako bahagi ng pamilya Li. Naghihintay sa iyo ay ang parusa ng batas. Kaya huwag mong sisihin ako kung ako'y walang awa. Yunting. Yunting, huwag. Ate. Nakalimutan mo. Noong bata tayo, ikaw ang nagprotekta sa akin. Ngayon, matanda na ako. Ambulansya. Tawagin mo ang ambulansya. Hindi. May nagawa akong pagkakamali. 3 taon na. Araw-araw akong nabubuhay, sa sakit at pagsisisi. Ngunit hindi ko sinasadyang patayin si Lu Yun. Ngunit sa huli, ako ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Ang lahat ng dinaranas ko ngayon ay pawang kaparusahan. Yun yan. Su Jinchen, hindi kita natalo. Sadyang magkaiba ang ating katayuan, magkaiba ang ating posisyon. May puso akong mahalin siya, ngunit wala akong karapatang mahalin siya. Mula ngayon, alagaan mo siya ng mabuti. Anak. Para maghayganti kay Yuner, lahat ng ito. Hinintay ko ng 3 taon, nalaman ko na. Ikaw pala ang kasintahan ni Lu Yun. Ngayon na alam mo na lahat ng ito, huli na ang lahat. Hindi pa huli. Huwag kayong gumalaw. Agad na ihanda ang sasakyan. Kapag nakarating na ako sa ibang bansa, syempre, palalayain ko siya. Kung hindi, sama-sama tayong bababa sa impyerno. Li Jiangxing. Kung sasaktan mo si Yao Yao ngayon, isang hibla ng buhok, tiyakin kong sa bawat araw ng iyong buhay. Ang pinakahinahangad mo, ay ang mamatay. Ako si Su Jinchen. Ang salita ko ay gawa. Tingnan natin kung sino ang mauuna, ikaw o ako. Ilagay mo ang baril. Huwag mo akong alalahanin. Patayin mo siya. Bumunot ka ng baril. Yao Yao, ayos ka lang ba? Niloko ka niya. Ginaya ka niya kay Lu Yun. Ginagawa ka niyang kapalit. Sabi niya. Totoo ba yun? Yao Yao. Sa totoo lang, tatanungin kita, totoo ba ang sinabi niya? Dalhin mo. Yao Yao. Napaloko ka niya. Mula simula. Akala ko, isa lang akong kapalit. Su Jinchen. Niloko mo rin ako.
Yaw. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Pakinggan mo muna ako. Ano ang ipapaliwanag? Ipapaliwanag na ako ang kanyang kapalit. Aaminin ko. Noong una, may sarili akong interes. Gusto kong gawing katulad mo siya. Iwanan kita sa aking tabi. Ngunit kalaunan, napagtanto ko, na in love ako sa'yo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Ano ako sa iyo? Mula simula hanggang wakas, ako'y naging kasangkapan ng iyong paghihiganti. Talaga ba? Talaga bang nagmahal ka sa akin? Nagmahal ka ba talaga sa akin? Oo. Sige. Magtatanong uli ako sa iyo. Talaga bang mahal mo ako bilang tao? O yung mukha lang na ito? Hindi ko masagot. Yung sinasabi mong pag-ibig, ay wala kundi ang panatilihin akong nasa tabi mo. Tama nga. Binabati kita, Ginoong Su. Nakuha mo na ang iyong paghihiganti. Nakuha mo na ang iyong minimithi. Tapos na ang lahat dito. Mula ngayon, bawat isa sa atin ay maglakad sa sariling daan. Walang utang na loob. Inay. Yunting. Bumalik na ako. 3 taon na, kayo pa rin ba ayos? Sa 3 taon na ito, kumusta ka pa rin? Sa pagkakataong ito, hihiling ako sa iyo, huwag mo na akong iwan muli. Sige. Sa 3 taong ito, naisip ko na, para sa akin. Hindi ka kailanman naging kapalit ng kahit sino. Ang mahal ko ay ikaw. Ikaw ay ikaw. Li Xiao. Sapat na ba ang nasabi mo? Gusto mong patawarin kita, maliban kung mamatay ka sa harap ko. Li Xiao. Nakuha ko ang araw na ito, lahat ay dahil sa iyo. Gusto kitang dalhin sa impyerno. Mamatay ka na. Patay na. Patay na siya. Xiao. Hindi ka ba nagsabi na mamamatay ako sa harap mo? At mapapatawad mo ako? Totoo ba? Mangyaring i-press ang kasalukuyang Doi report. Seryoso ang pinsala ng pasyente. Maaari bang magising siya? Nasa kanyang pagtangkang mabuhay lang ito. Su Jinshen. Hindi mo ba sinabi na may utang ka sa akin? Pakiusap, gising ka na, okay. Simula nang mawalan ka ng malay. Araw-araw. Iniisip kita araw-araw. Hinihintay kitang magising araw-araw. Basta magising ka. Sasagutin ko ang lahat para sa'yo.